Grabe naman tong lugar na to. Wala bang aircon sa bahay ni Lola? Wala eh. Saka sanay na kasi kami na hanging probinsya lang. Malamig naman dito pag gabi. Malamig daw. Kaya kayo nangingitim kasi hindi nyo na-experience ang aircon. Tahimik lang si Jessa. Pinagmasdan niya ang pinsan na bagong dating mula sa Maynila. Maputi, maayos ang buhok, naka-sleeveless at may bit-bit na malaking maleta. Kita mo agad na hindi sanay sa probinsya. Ngunit ang huling sinabi nito ay bahagya siyang naasar. Apo, halika, pumasok ka. May niluto akong ginataang gulay para sa'yo. Gulay? Lola naman, meron bang ibang ulam? Siguro seafood or kahit pasta? Hindi ako kumakain ng gulay eh. Naku apo, pasensya ka na at walang ibang ulam. Ito lang ang naisip kong iluto. Paborito rin ito ni Jessa. Hay nako, sige na nga. Pero next time try nyo naman yung niluluto sa Maynila. Like carbonara or ramen. Trend na yun ngayon. Napatingin si Jessa kay Lola. Kita sa mukha ni Lola Estrella na medyo napahiya, ngunit pinilit niyang umiti. Halos hindi inaasahan ang inasal ng kanyang apong lumaki sa Maynila. Sige ako na pong maghahain. Maupo na po kayo. Wait lang, may signal ba dito? Kanina pa ako walang signal eh. Paano ako mag-a-update sa mga social media accounts ko kung ganito kabagal ang signal? Nako, Janelle, mahina talaga ang signal dito. Baka dun sa may puno sa labas, minsan may 1 bar o signal dun. Ha? 1 bar? Sa amin sa Manila, kahit nasa banyo, full signal. Grabe naman, bakit kasi pumayag pa ako magbakasyon dito? Mabubuhay kaya ako dito ng ilang linggo? Kainis naman oh. Naglakad-lakad pa si Janelle papunta sa kusina. Napansin niya ang maliit na TV sa ibabaw ng aparador. Oh no, may ganitong TV pa pala ngayon? Wala bang smart TV si Lola? Iyan pa ang gamit ni Lola simula dati. Gumagana pa naman yan ng maayos. Gumagana nga pero luma pa rin. Wala man lang bagong mapanood. Diyos ko, parang museum na tong bahay ni Lola. Napahinto si Jessa sa paghahain. Gusto na sana niyang sumagot, ngunit pinipigilan niya ang kanyang sarili. Baka ganun lang talaga magsalita ang kanyang pinsan. Apo, umupo ka na. Huwag ka na munang magreklamo. Kararating mo lang kaya alam kong pagod ka sa biyahe. Sige pero sana makapagpaayos tayo ng bahay. Ang dilim tapos ang init. Sa Manila kasi may mga aesthetic na restaurant at bahay. Dito parang luma na lahat. Tahimik ang hapagkainan habang kumakain sila. Si Jessa ay tahimik lang at pilit nilulunok ang pagkain. Si Janelle naman ay walang tigil sa karereklamo. Anong tubig to? Huwag mong sabihin galing sa poso. Oo, galing sa puso nga yan, apo. Malamig yan, kaya masarap inumin. Ayoko niyan, Sa amin, puro mineral water. Alam mo bang pag sanay ka sa purified, masisira ang tiyan mo sa maraming tubig tulad nito? Hindi naman yan madumi. Wala tayong mineral na tubig dito, apo. Pero kung gusto mo, bukas bibili tayo sa bayan. Okay, sige. Baka kasi magkasakit ako. Sensitive kasi ako sa ganitong klase ng water. Napailing na lamang si Jessa. Pagkatapos kumain ay nagpunta siya sa likod ng bahay para maghugas ng pinggan. Sinundan siya ni Janelle dala-dala ang cellphone nito. Saan ka nag-school ulit? Hindi ako nag-aaral. Tumutulong lang ako kay Lola sa bahay. Kaya pala. E di ikaw yung tagalaba, tagaluto, tagalinis? Oo, ako nga. Ang hirap no? Sa Manila kasi may washing machine, may vacuum, tapos food delivery lang kami. Ganito kasi ang buhay dito iba sa Maynila. Hindi naman ako sanay sa ganyan. Kawawa ka naman, dapat magpunta ka sa amin. Malay mo, ma-upgrade din ang buhay mo. Tahimik lang si Jessa. Sa isip niya ay hindi niya gusto ang tono ni Janelle na parang minamaliit siya. Kinagabihan, habang nag-aayos si Jessa ng mga kumot ay lumapit ulit si Janelle. Lola,
Saan ako matutulog? Diyan sa kwarto ni Jessa. Dalawa naman ang kama ron, apo. What? Kasama ko siya? Paano yung mga gamit ko? Baka maalikabukan. Araw-araw naman ako naglilinis doon. I mean, iba pa rin. Sanay ako sa malinis na room. May air freshener, may lampshade, may bedsheet na imported, saka baka mamaya mawalan pa ako ng gamit doon. At sino naman ang kukuha? Ako lang naman ang kasama mo. Pasensya na, apo, probinsya lang to. Wala tayong kakayahan para bilhin ang mga bagay na sinasabi mo. Ay nako, sige na nga. Pero bukas papalitan ko yung bedsheet ha. Hindi ako makakatulog sa madumi. Tumalikod si Jessa at pumasok sa kwarto. Ramdam niya ang inis ngunit tiniis niya. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Nilinis niya ang bakuran, nagwalis at nagluto ng almusal. Si Janelle naman ay tulog pa rin at 9:00 na nang bumangon. Lola, wala bang gatas? Ang pait ng kape. Naku, wala akong nabili kahapon. Sa bayan pa kasi may tindahan na po. Pagtsagaan mo na muna yan. Grabe naman. Sa Manila, 24 hours open lahat ng convenience store. Dito kailangan pang bumiyahe. Kung gusto mo, ako na lang ang bibili mamaya. Sige, pakabili na rin ako ng shampoo na ginagamit ko. Huwag yung local gusto ko yung branded. Ano yung branded? Alam mo yung mga shampoo na ginagamit ng mga influencer? Yun yung gusto ko. Tumango na lamang si Jessa at hindi na sumagot. Habang nag-aalmusal ay dumaan si Mang Rudy na kapitbahay nila. Magandang umaga, Aling Estrella. Uy, may bisita ka pala. Ay oo, galing pa yan sa Manila. Si Janelle, apo ko. Ay oo nga, halatang taga-syudad. Siyempre naman, kita mo naman sa outfit, 'di ba? Hindi katulad dito lahat naka-shorts at tsinelas lang. Ang babaduy. Tumawa si Mang Rudy ngunit halatang napahiya. Si Jessa naman ay napatingin sa pinsan niya ng masama. Parang sumusobra na yata ito. Janelle, hindi mo naman kailangang sabihin yon. At bakit? Totoo naman hindi ko naman sila iniinsulto. Sinasabi ko lang kung anong nakikita ko. Apo, minsan kasi may mga salitang nakakasakit kahit hindi mo sinasadya. Bakit naman sila ma-offend? Iba naman kasi talaga ang lifestyle namin sa Manila. Hindi sumagot si Lola Estrella. Pagkatapos kumain, lumabas si Jessa para magdilig ng halaman. Iniisip ang mga bagay na ipinagyayabang ng kanyang pinsan. Masyado itong mapagmataas at hilig din ito na ikumpara ang sarili sa iba. La, bakit parang ang tagal maluto ng ulam? Sa amin 15 minutes lang may pagkain na. Niluluto pa ni Jessa ang tinolang manok, apo. Hindi naman kasi mabilisan dito. Ang bagal naman kasi ng sistema dito. Sa Manila may delivery apps. Isang pindot lang may pagkain ka na. Tahimik lang si Jessa habang nag-aayos sa kusina. Subalit ramdam niya na dahan-dahan ang kumukulo ang loob niya sa bawat reklamo ng pinsan. Maya-maya, dumaan ang mag-asawang sina Mang Rudy at Aling Feli. Ngiting-ngiti si Aling Feli habang pinupuri ang kagandahan ni Janelle. Sinabi pa nitong parang artista ang dalaga sa taglay nitong ganda at kinis ng katawan. Ay, thank you po. Sanay po kasi ako maayos sa sarili, lalo na sa city. Ay, hindi ka tulad ni Jessa, no? Na palaging abala sa gawaing bahay. Oo nga po pero okay lang. May kanya-kanya naman tayong level sa buhay, di ba? Wala naman akong magagawa kung hanggang kuko ko na lang si Jessa. Tahimik ang lahat. Si Jessa ay pilit nang umiti ngunit halata sa mga mata niya ang sakit. Pag-alis ng mag-asawa, hindi niya na napigilan ng magsalita. Janelle, sana naman wag mo akong maliitin sa harap ng ibang tao. Grabe ka naman, joke lang yun. Ikaw talaga parang wala kang sense of humor. Hindi yun nakakatawa, nakakahiya. Di wag kang mahiya. Alam mo kasi masyado kang emotional. Kaya siguro hanggang ngayon, nandito ka pa rin sa probinsya. Walang direksyon. Janelle, tama na. Hindi mo kailangang ganyanin ang pinsan mo. La, totoo naman Gusto ko lang ma-realize niya na may mas maganda pang buhay sa labas ng baryo nyo.
Hindi mo ko kailangang insultuhin para lang mapatunayan yan. Saka, hindi ko naman hinahangad ang buhay sa Maynila. Simpleng babae lang kasi ako at hindi ako katulad mo. Tumahimik si Janelle at umirap bago umalis papasok ng bahay. Naiwan si Jessa sa labas na hawak ang walis at nanginginig ang kamay. Habang pinipigilan ng luha, napansin niyang dumaan sa kalsada ang isang matandang lalaki. Payat, may mahabang balbas at may dalang bayong na puno ng halamang gamot. Napatingin si Jessa sa matanda. Tahimik lang ito habang naglalakad subalit sa bawat hakbang niya may bigat na parang may daladalang lihim. Kilala niya ito, si Tata Teban, ang kilalang manggagamot at mambabarang sa baryo. Hindi pa alam ni Jessa ngunit sa sandaling yun, unti-unti nang nag-aalab ang apoy ng galit sa kanyang dibdib. Apoy na sa mga susunod na araw ay magiging dahilan ng isang desisyon na babago sa lahat. Tahimik ang buong baryo ng gabing yon. Ang mga kuliglig lang ang naririnig sa paligid habang tinatapos ni Jessa ang paghuhugas ng pinggan. Sa loob ng bahay, si Janelle ay abala pa rin sa cellphone. Nagrereklamo tungkol sa mabagal na signal sa pagkain at sa lahat ng bagay. Pagkatapos ng ilang araw na pagtitiis, pakiramdam ni Jessa ay para siyang pinupunit sa loob. Ang bawat salita ni Janelle ay parang kutsilyong dahan-dahang humihiwa sa kanyang pagkatao. Hindi lang siya ang binabastos nito, kundi pati na rin si Lola Estrella, pati ang mismong bahay na kinalakhan nila. Nakatitig si Jessa sa labas, sa kalsadang unti-unting nilalamo ng dilim. Tama na. Sobra na siya. Naalala niya ang matandang lalaking nakita niya nung nakaraang araw, si Tata Teban. Mula pagkabata ay alam ng lahat sa baryo na isa itong magaling na manggagamot at mambabarang. Ngayon, sa unang pagkakataon ay hindi natakot ang naramdaman ni Jessa kundi determinasyon. Mabilis ang hakbang ni Jessa sa madilim na daan. Bit-bit niya ang maliit na supot na may lamang panyo at ilang hibla ng buhok ni Janelle na kinuha niya kanina habang nagsusuklay ito sa tapat ng salamin. Ramdam niya ang kabog ng dibdib niya sa bawat hakbang. Pagdating niya sa bahay ni Tata Teban, naamoy agad niya ang pinaghalong usok ng insenso, kamangyan at luya. Ang paligid ay napapalibutan ng mga tuyong damo at bote ng langis. Bumukas ang pinto bago pa siya kumatok. Ireng, ano sadya mo rito? Magandang gabi po, Tata Teban. Hindi ko na po kaya. Araw-araw niya kaming inaapi ni Lola. Ang sakit na. Sobrang yabang niya at minamaliit ako lagi. Maraming paraan para mapatahimik ang mga katulad niya. Pero tandaan mo na bawat sumpa ay may balik. Sigurado ka ba sa gusto mo? Napalunok si Jessa. Sa isip niya'y bumalik lahat ng alaala. Ang pangungutya, ang pagtawa ng pinsan niya sa harap ng mga kapitbahay at ang pagmamataas. Opo, Tata Teban. Gusto ko siyang turuan ng leksyon. Yun bang maramdaman niya yung sakit na binigay niya sa amin ni Lola? Tumango si Tata Teban. Kinuha niya ang panyo at buhok at inilagay sa isang mangkok na may langis at abo. Bumubulong siya ng mga salita na hindi mawari ni Jessa. May tunog na parang humahaginit na hangin sa loob ng bahay kahit walang bukas na bintana. Sa loob ng ilang gabi ay maririnig niya ang mga bulong ng konsensya. Magsisimula ito sa simpleng insekto. Pero kung lalala ang galit mo, ay lalaki rin ang parusa. Insekto? Langaw! Hindi siya titigilan ng mga langaw hanggat hindi siya natututo. Natigilan si Jessa. Langaw, simple lang kung tutuusin. Ngunit sa isip niya,
Sapat para pagdudahan ni Janelle ang sarili para matakot at para matauhan. Bago ka umalis, tandaan mo na kapag tumindi ang galit mo, titindi rin ang parusa. Alam kong hindi iba sa iyo ang babaeng ito. Kaya wag mo nang palakihin ang alitan nyo nang hindi na humantong sa malalang kalagayan. Maraming salamat, Tata Teban. Ito po ang perang naipon ko. Sana sapat na po yan. Alis na po ako. Tahimik lang si Jessa habang lumalabas ng bahay. Sa daan pa uwi, ramdam niya ang lamig sa paligid. Ngunit sa loob niya, parang may apoy na lumalagablab sa kanyang dibdib. Pagdating ni Jessa sa bahay ay tulog na si Lola Estrella sa kabilang silid. Si Janelle naman ay nakahiga pa rin sa kama at hawak ang cellphone at nanunood ng video sa mahinang signal. Grabe naman yung bagal ng signal. Nakakabwisit naman sa probinsyang to. Hindi kumibo si Jessa. Pumasok lang siya at humiga sa kabilang kama at nagkunwaring pagod. Ngunit sa isip niya, umaalingaw-ngaw pa rin ang tinig ni Tata Teban. Nang sumapit ang 12:00 ng gabi, biglang bumangon si Janelle. Ano to? Nagkakamot siya ng tenga. May narinig siyang parang ugong na maliliit na pakpak. Akala niya isa lang na langaw. Ngunit nang tumagal ay dumami. Lola, Jessa, may langaw dito! Tumayo si Jessa at nagkunwaring nagulat. Ngunit sa isip-isip niya ay yun na ang simula. Langaw lang yan, huwag mong pansinin. Hindi lang isa, ang dami nila. Nilingon ni Jessa ang pinsan. Hindi siya makapaniwala at totoo nga. Sa paligid ng ulo ni Janelle, may nagkakagulong mga langaw. Nagsisiksikan sa kanyang tenga na parang may hinahanap. Nakakapanindig balahibo. Sinubukan ni Janelle na takpan ang una ng ulo niya. Walang epekto. Inuha niya ang earphones at ipinasok sa tenga. Ngunit patuloy ang langit-ngit ng pakpak sa paligid niya. Alis dyan, kadiri kayo! Nagising si Lola Estrella at nagmamadaling bumangon at pumasok sa kwarto. Ano bang nangyari, Apo? Tignan mo to. Hindi umaalis sa mga langaw. Bakit ganito? Kadiri! Nagsindi si Lola Estrella ng kandila. Subalit nang lumiwanag ang kwarto, ang mga langaw ay parang lalo pang dumami. Dumadapo sa buhok ni Janelle, ganun din sa kanyang leeg. Ngunit higit sa lahat, pilit na pumapasok sa kanyang tenga. Nako, baka naamoy lang nilang shampoo mo o kung ano. Hindi la. Ang dumi kasi ng bahay mo kaya ako binabaan ng langaw. Dapat kasi araw-araw mong linisin tong bahay. Naniga si Jessa sa narinig. Dahil sa kabila ng sitwasyon nito, nagagawa pa ring manisi ng pinsan niya. Hindi mo pa rin alam kung saan ka nagkamali. Ano yung sinabi mo? Wala, magpahinga ka na lang. Baka bukas mawala na yan. Subalit hindi nakatulog si Janelle buong gabi. Walang katapusan niyang binubugaw ang mga langaw na parang sinasadya siyang pahirapan. Habang pinagmamasdan ni Jessa ang pinsan, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam. Hindi tuwa at hindi rin takot. Para bang may bumigat sa dibdib niya. Subalit kasabay noon ay may unti-unting gaan. Kinabukasan, namumugto ang mata ni Janelle. Halatang wala itong tulog. Paglabas sa kwarto ay may dala siyang pamaypay at patuloy pa ring nagrereklamo. Lola, grabe talaga yung mga langaw kagabi. Hindi ako tinantanan. Siguro dahil sa alikabok dito o sa mga basura mo sa labas. Apo, malinis naman ang bahay ah. Araw-araw nililinis ni Jessa to. Bakit ako lang ang pinupuntahan nila? Siguro dahil hindi nyo nalilinis ng maayos yung higaan ko. Tahimik si Jessa habang nagtitimpla ng kape. Ramdam niyang muling sumisikip ang dibdib niya sa bawat salitang binibitiwan ni Janelle.
Apo, matulog ka na ulit at alam kong wala kang tulog kagabi. Baka may matamis lang na dumikit sa tenga mo kaya ka dinapuan ng mga langaw. Hindi, La. Hindi mo naiintindihan. Parang sinadya ko ng mga langaw kagabi. Kahit saan ako pumunta, nandun sila. Tumalikod si Jessa. Itinatago ang ekspresyon. Sa isip niya, bumabalik ang mga salitang binitiwan ni Tata Teban na kapag lumala ang galit niya, lalong lalaki ang parusa. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matakot o matuwa. Pagsapit ng gabi, umulan ng malakas. Si Lola Estrella ay maagang natulog dahil sa pagod sa buong araw. Si Janelle naman ay nakahiga ngunit halatang kinakabahan. Sa tabing kama nakaupo si Jessa at nag-aayos ng mga natuyong damit. Jessa, doon na lang ako sa kwarto ni Lola matutulog. Bakit? Baka kasi bumalik na naman yung mga langaw. Ayoko nang maulit yon. Linisin mo muna tong kwarto ko bukas saka ako babalik dito. Sige, kung gusto mo. Tumango si Janelle at lumipat sa kwarto ni Lola. Subalit bago pa man sumapit ang hating gabi, muli na namang nagising si Jessa sa mga sigaw. Lola, Jessa, tulungan niyo ako! Patakbo siyang lumapit. Sa loob, nakita niyang nagtatatakbo si Janelle. Pinapalo ang ulo ng unan at sinasampal ang tenga. Apo, anong nangyayari sa'yo? Hindi sila umalis. Kahit saan ako pumunta, naririnig ko pa rin. Para silang nasa loob ng tenga ko. Tinakpa ni Jessa ang bibig niya. Pigil ang hinga. Lalong naging totoo sa kanya ang sumpa. Ang mga langaw ay tila hindi basta lumilipad lang, kundi parang galing mismo sa loob ng tenga ni Janelle. Habang nakatingin siya sa pinsan, may kaunting bahagi ng puso niya ang nasiyahan. Sa wakas, naramdaman ni Janelle ang takot. Subalit kasabay nun, may isa ring tinig sa isip niya. Kung ito ba talaga ang gusto niya? Hindi niya sinagot ang isip niya at tumalikod siya, lumabas ng kwarto at sa dilim ng sala ay huminga ng malalim. Dapat lang yan sa'yo, Janelle. Nang sumunod na gabi, pagpasok ni Jessa sa kwarto, naririnig niya pa rin ang huni ng mga langaw kahit wala na siya sa tabi ng pinsan. Ang ugong ay tila kumakalat sa buong bahay at kumakapit sa hangin. Nakakadiring tingnan ang nagkukumpulang mga langaw sa ulo ni Janelle kahit pabalutin niya ito ng bonet. Hanggang sa madaling araw gising si Jessa. Malakas ang ulan sa labas at bawat patak ng tubig sa bubong ay dinig niya. Hindi siya makatulog buong gabi. Pinilit niyang ipikit ang mata hanggang sa may marinig siyang kaluskos. Kasunod noon ay isang nakapangingilabot na sigaw. Lola! Jessa! Napabalikwa si Jessa ng bangon. Tumakbo siya palabas ng silid kasabay ni Lola Estrella na halos matisod sa pagmamadali at noon ay galing sa kusina na uminom ng tubig. Pagpasok nila sa kwarto, bumungad sa kanila ang eksenang hindi nila malilimutan. Nakasubsob si Janelle sa sahig, nanginginig at halos hindi makapagsalita. Hawak-hawak niya ang tiyan at patuloy na sumusuka. Sa bawat pagduwal niya, may lumalabas na itim na likido na malapot, mabaho at may halong mga patay na langaw na kitang-kita sa liwanag ng kandila. Diyos ko! Ano to, Apo? Halos mawala ng boses si Janelle sa pag-iyak. Ang maputi niyang balat ay nanlilimahid at ang mga mata niya ay parang nagdidilim sa takot. Ayoko na dito. Parang may kung anong pumasok sa loob ng katawan ko. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Lumapit si Jessa nang nanginginig ang kamay habang nakatingin sa sahig. Ang mga itim na itlog na isinuka ni Janelle ay kumikilos pa na parang may mga buhay na gumagapang sa loob. Isa-isa, pumuputok ito at may lumalabas na mga patay na langaw. Basang-basa sa itim na likido.
Hindi alam ni Jessa kung matatakot ba siya o manghihilakbot sa sarili niyang ginawa. Langaw, sabi niya sa isip. Sinabi ni Tata Teban na magsisimula sa langaw. Santa Maria, maawa ka sa amin. Maawa ka sa apo ko. Hinawakan ni Jessa ang balikat ng lola, ngunit nanlalamig ito. Sa mga sandaling yun, ramdam ni Jessa ang kabigatan ng sumpang pinakawalan niya. Parang ang bawat langaw na lumalabas kay Janelle ay piraso ng kanyang sariling konsensya na kumakawala. Lumipas ang ilang minuto bago tuluyang humupa ang pagsusuka ni Janelle. Napahandusay ito sa sahig, humihingal at nanginginig. Gusto ko nang umuwi. Gusto ko magpagamot sa Manila. Baka may mga gamot doon. Hindi ko na kaya to. Tahimik lang si Jessa. Hindi siya makatingin ng diretso sa pinsan. Bumigat ang dibdib niya. Parang gusto niyang sabihin na siyang may kagagawan, ngunit wala siyang boses. Napatitig siya sa mga patay na langaw sa sahig na nakakalat na parang nakatingin din pabalik sa kanya. Sige apo, umuwi ka na. Magpahinga ka sa Maynila. Baka mas gumaan ang pakiramdam mo doon. Tumango si Janelle, subalit halatang nangihina. Nilinis ni Jess ang sahig habang nakayuko. Pinipigilan ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi niya alam kung anong mas malakas, ang kabog ng kanyang dibdib o ang tunog ng ulan sa labas. Pagkalipas ng ilang oras, nag-empake na si Janelle ng mga damit. Si Lola Estrella ay nagluto ng mainit na sabaw ngunit hindi rin ito kinain. Tahimik ang bahay maliban sa marahan na pagpatak ng ulan. Habang inaayos ni Janelle ang kanyang gamit, nilapitan siya ni Jessa. Hindi niya alam kung anong sasabihin ngunit hindi siya mapakali. Janelle, sigurado ka bang gusto mong umalis? Oo, hindi ko na kaya. Baka pag umuwi ako sa Maynila may makatulong sa akin na doktor. Baka may Lunas pa. Pasensya na, Lola, Jessa, kung naging masama ako sa inyo. Nilingon ni Jessa si Lola Estrella. Nanahimik lang ito ngunit halata sa mga mata ang lungkot. Lumapit si Janelle sa kanila. At sa unang pagkakataon simula nang dumating siya, yumuko ito. Umiiyak habang humahawak sa kamay ng kanyang lola. Lola, patawarin niyo ako. Ang yabang ko. Akala ko magaling ako sa lahat kasi taga Maynila ako. Pero ngayon na naranasan ko na ang ganitong bagay, nakaramdam ako ng takot. Saka ako na-realize na walang ibang makakatulong sa akin dito kundi kayo lang kasi pamilya tayo. Pero pasensya na sa mga sinabi ko ay parang hindi ko kayo kadugo. Hayaan niyo po, pag gumaling ako, babalik ako rito. Babawi ako sa inyo. Napatitig si Jessa sa pinsan. Ang dating matayog at mayabang na babae, ngayoy parang batang nagmamakaawa. Doon niya naramdaman ang biglang kirot sa puso. Hindi dahil sa awa, kundi sa katotohanang siya mismo ang dahilan kung bakit nagkaganito si Janelle. Habang yakap ni Lola si Janelle, hindi na napigilan ni Jessa ang pag-iyak. Lumapit siya at hinawakan ng braso ng pinsan. Janelle, huwag ka munang umalis. Ha? Bakit naman, Jessa? Kailangan ko magpagamot, baka lumala to. Hindi ka gagaling sa Maynila. Natahimik si Lola Estrella. Napatigil si Janelle at halatang nabigla at naguluhan sa sinabi ng pinsan. Anong ibig mong sabihin? Hindi nakasagot agad si Jessa. Tumulo ang luha niya habang tinititigan ng pinsan. Ang totoo, gusto niya nang umamin. Gusto niya nang sabihing siyang nagpabarang dito. Subalit natatakot siya sa magiging reaksyon ni Lola at sa galit ni Janelle at sa posibleng kaparusahan ng Diyos. Kaya't ang tanging nasabi niya lang, Basta, huwag ka munang umalis. Baka mas lumala pag umalis ka. Hayaan mo, tutulungan kitang maghanap ng gamot.
Jessa, salamat ha. Alam kong marami akong nasabing masakit sa'yo. Pero sana maintindihan mo. Ganito lang talaga ako noon. Pero nagbago na ako ngayon. Naisip ko na hindi nga pala talaga maganda mga sinabi at pagmamayabang ko. Promise, babalik ako pag gumaling na ako. Siguro parusa na rin sa akin to kasi ang sama-sama akong apo at pinsan. Habang binibigkas ni Janelle ang mga salitang yon, napansin ni Jessa ang kakaibang liwanag sa kanyang mukha. Parang kahit namumutla na, may bahid ng sinseridad. Bago tuluyang lumabas ng bahay, niyakap ni Janelle ang lola niya ng mahigpit. Nagpasalamat ito kay Jessa, kahit nanginginig pa rin ang katawan. Ang mga mata nito ay puno ng luha at pag-asa, kahit na halatang malapit na itong mawala ng lakas. Bago pa ito tuluyang umalis, nagawa ng magsalita ni Jessa. Hindi yan gagaling sa Maynila kasi epekto yan ng barang, Janelle. Tahimik ang buong bahay matapos bigkasin ni Jessa ang mga salitang yun. Tila huminto ang hangin. Ang tunog lang ng ulan sa labas ang maririnig. Pumapalo sa bubong na parang kumpas ng isang lumang orasan. Anong sinabi mo, Jessa? Barang? Anong ibig mong sabihin, apo? Nanlaki ang mga mata ni Janelle. Dahan-dahan itong napaatras. Hawak pa rin ang tiyan na may kirot. Hindi siya makapagsalita. Ang mukha niya ay parang unti-unting nawawala ng kulay. Hindi na napigilan ni Jessa ang pag-iyak. Bumigay ang tuhod niya at napaluhod sa sahig habang tuloy-tuloy ang patak ng luha sa pisngi niya. Ako ang may kasalanan. Ako ang nagpabarang sa'yo, Janelle. Ako yun. Hindi ko na kinaya lahat ng pang-aapi mo. Araw-araw mo kaming binabastos ni Lola. Parang wala kaming kwenta sa'yo. Hindi ko alam kung bakit pero napuno ako. Kaya lumapit ako kay Tata Teban. Siya ang gumawa ng sumpa. Nanatiling nakatayo si Lola Estrella. Nanginginig habang si Janelle ay natulala naman. Hindi ito makagalaw. Sa unang beses, tila walang yabang o galit sa muka. Tanging gulat, sakit at lungkot. Jessa, ikaw? Bakit mo to nagawa? Hindi ko gustong umabot dito. Pero ang sakit-sakit, Janelle. Ang sakit kapag tinatawanan mo ko kapag sinasabi mong wala akong mararating. Ang sakit kapag naririnig kong nahihiya si Lola dahil sa mga salita mo. Gusto ko lang sanang maramdaman mo rin yung sakit na nararamdaman ko. Pero hindi ko inakala na ganito kalala ang mangyayari. Tahimik si Janelle. Mabagal siyang lumapit habang si Jessa ay nakaluhod pa rin. Halos hindi na makatingin sa kanya. Inabot ni Janelle ang kamay ng pinsan. Nanginginig ito ngunit dahan-dahan niyang hinawakan. Jessa, patawarin mo ko. Tama ka, ang yabang ko. Ang sakit ng mga sinabi ko. Hindi ko naisip na nasasaktan na pala kita. Akala ko biro lang, akala ko normal lang ng pagyayabang. Pero totoo pala yung sinasabi nilang may mga salitang mas masakit pa sa sugat. Salamat kasi kahit ganito, nagising ako sa katotohanan. Lalong humagulgol si Jessa. Niyakap siya ni Janelle ng mahigpit kahit na nangihina ito. Sa unang pagkakataon, walang galit o puot. Tanging luha at pag-unawa ang namamagitan sa kanila. Mga apo ko, hindi ko akalaing aabot kayo sa ganitong sitwasyon. Pareho kayong nasaktan, pareho ring nagkamali. Jessa, mali ang gumanti ng sama ng loob sa pamamagitan ng kasamaan. At Janelle, mali rin ang pangmamaliit sa kapwa. Ang pamilya hindi dapat naglalaban, dapat nagtutulungan.
Walang mataas, walang mababa. Lahat pantay. Niyakap ni Lola Estrella ang dalawang apo. Mainit, mahigpit, parang niyayakap din niya ang mga sugat na matagal nang itinatago sa kanilang tatlo. Sa yakap na yun, tila may biglang gaan sa hangin. Sa unang beses, tahimik ngunit payapa ang buong bahay. Pagkatapos ng ilang oras, humupa na ang ulan. Ang unang sinag ng araw ay marahang tumago sa siwang ng bintana. Si Jessa ay tahimik lang na nakaupo sa harap ng mesa, hawak ang rosaryo ni Lola. Si Janelle naman ay nakahiga ng nangihina, ngunit may bahid na ng liwanag sa kanyang mukha. Wala na ang mga langaw, wala na ang ugong, ngunit may kaba pa rin sa dibdib ni Jessa. Lola, kailangan kong itama to. Kailangan kong ayusin ang lahat. Kailangan kong pumunta kay Tata Teban. Tumango si Lola Estrella sabay abot ng payong. Si Jessa ay tumayo at kahit nanginginig pa rin ang tuhod, lumakad palabas ng bahay. Pagdating niya roon, tila mas madilim ang paligid kaysa dati. Ang mga halaman sa paligid ay parang nalalanta at ang hangin ay malamig. Bumukas ang pinto kahit hindi siya kumatok tulad nung una. Lumabas si Tata Teban, nakasuot ng lumang baro at tila alam na niya ang dahilan ng pagdating ni Jessa. Alam kong darating ka, Iha. Ramdam ko na kagabi pa. Malalim ang galit na ginamit mo pero mas malakas ang pag-ibig na bumalik sa puso mo. Kaya ka nandito ngayon, tama ba? Tata Teban, tulungan niyo po ako. Hindi ko alam na ganito kalala ang magiging epekto. Pakiusap po, itigil niyo na ang barang. Hindi ko na kaya. Ayokong masaktan pa si Janelle. Nagsisisi na po ako. Tahimik si Tata Teban. Kinuha niya ang isang lumang garapon na may laman pang abo at buhok. Ito ang parehong bagay na ginamit niya nung gabi ng sumpa. Ang bawat sumpa ay galing sa galit at ang tanging makakabasag nito ay kapatawaran. Pero tandaan mo, Jessa, hindi ako ang tunay na nagtanggal ng sumpa. Ikaw yon ang pinili mong umamin, humingi ng tawad at magmahal muli. Kinuha ni Tata Teban ang garapon, binuksan yun at ibinuho sa lupa. Mula sa abo, lumabas ang manipis na usok na parang hangin na umaakyat sa kalangitan. Kasabay noon, tila humupa ang bigat sa dibdib ni Jessa. Ang simoy ng hangin ay tila mas presko at ang paligid ay nagliwanag. Tapos na ang sumpa. Pero wag mong kalimutan, anak. Ang mga salita at galit kapag ginamit sa mali, may balik yan. Kung gusto mong tunay na lumaya, patawarin mo rin ang sarili mo. Tumango si Jessa. Umiiyak. Lumuhod siya at hinalika ng kamay ng matanda bilang pasasalamat. Maraming salamat po, Tata Teban. Pagkatapos noon ay umuwi na si Jessa. Pagdating sa bahay ay nadatnan niyang nakaupo si Janelle sa may bintana. May hawak na mainit na tsaa. Mahina pa rin ito ngunit nakangiti. Pagkakita sa kanya ay agad itong tumayo. Jessa, ang gaan na ng pakiramdam ko. Wala na yung sakit, wala na yung mga langaw. Parang gumaan na ang paligid. Ngumiti si Jessa at tuluyang napaiyak. Lumapit siya at niyakap muli si Janelle at mas mahigpit pa kaysa kanina. Tapos na ang lahat. Salamat sa pagpapatawad, Janelle. Hindi mo kailangan magpasalamat. Lahat naman tayo nagkakamali eh. Ang importante, natututo tayo.
Saka hindi mo rin gagawin sa akin yun kung naging mabuti lang akong pinsan sa'yo. Naiintindihan kita. Salamat kasi dahil sa'yo. Natuto talaga ako. Lumapit si Lola Estrella at tinapik ang balikat ng dalawang apo. Ayan, ganyan ang gusto kong makita. Nagmamahalan at nagkakaunawaan. Apo, tandaan nyo, hindi lahat ng sugat nakikita. Minsan nasa puso. Ngunit sa tamang oras, gumagaling din yan. Ang mahalaga, marunong tayong humingi ng tawad at marunong din tayong magpatawad. Sandaling natahimik ang lahat. Sa labas, unti-unting sumisikat ang araw. Ang ulan ay huminto at ang mga ibon ay muling nagbalik sa mga sanga ng puno. Sa loob ng bahay ay may bagong liwanag na hindi lang mula sa araw, kundi mula sa tatlong pusong muling pinagtagpo ng kapatawaran. Ang galit ay parang apoy na kaya nitong painitin ang puso. Ngunit kapag pinabayaan, sinusunog din ito ang kaluluwa. Ang kabutihan naman, kahit huli nang dumating, laging may kakayahang pawiin ang dilim. At sa huli, walang sumpa ang mas makapangyarihan kaysa sa kapatawaran. Wakas! Grabe naman tong lugar na to. Wala bang aircon sa bahay ni Lola?